ako ni Ninong, pero nang inulit niyang muli, hindi na ako pumalag dahil dito ay, Dear Ate Vine, magandang araw po sa inyong lahat. Isa ako sa silent reader mo. Gusto ko lang din ibahagi itong aking karanasan sa aking ninong. Pakitago na lang ako sa pangalang Cassandra, 28 years old na sa ngayon at may sarili ng pamilya. Nangyari ito noong ako ay sweet 16 pa lamang. Kapitbahay lang namin noon si Ninang at si Ninong Abel. Single mom ang mama ko. At dalawa kaming magkapatid, kuya ko at ako ang bunso. Kapag may problema ang mama ko, laging si Ninang at Ninong ang nahihingian ng tulong ni mama. Kapag wala akong baon, si Ninong ang nagbibigay. Naging malapit na talaga sa amin at para ko ng mga magulang ang Ninang at Ninong ko. Isang araw, pumunta ako sa bahay nila Ninang para maglinis ng bahay. Extra ko rin na iyon para sa gastusin ko sa pag-aaral. Pero si Ninong Abel lang ang tao. Nagkasama daw umalis si Mama at Ninang. Kaya naglinis na ako agad. Naglilinis ako ng kusina nang sabihin ni Ninong. Naunahin ko daw yung kwarto nila. Kaya umakyat ako at iyon ang inuuna ko. Habang nagtatanggal ako ng bedsheet, pumasok si Ninong. Bigla niya akong niyakap. Sinabing dalawang bundok. Pumalag-palag ako at sinabi ko, Ninong, bakit po? At umiiyak ako. Pero malakas siya, wala akong nagawa. Sabi niya, huwag akong magsusumbong dahil mawawalan. Daw nang tutulong sa amin dahil sila lang daw ang tumutulong sa amin, lalo na sa akin. Hindi ako nagsumbong. Si Ninong lagi akong binibigyan ng pera. Paunti-unti nakakaipon ako. Lumipas ang ilang buwan. Na ulit-ulit, pinagtangkaan niya akong muli. Pumalag ako. Hindi niya muna ako. Normal ng sobra. Kaya lang ako. Nang marinig ni Tito ang pag-unggol ko, hinalikan na niya ako sa labi ko. At ayun ako. Nakipaglaban ako ng halik. Grabe niya. Sabi niya ang bango-bango ko daw. Sariwang-sariwa ang amoy. Sobra ako. Lalo na ang kanyang kargada. Ang lakas ng ko. Halos tinakpan na niya ang bibig ko. Pagkatapos, sabi niya, nasarapan ka rin ano? Tumahimik ako. Basta napapansin ko sa sarili ko palagi kong hinahanap si Ninong. Kaya pag wala si Ninang, agad akong pumupunta sa bahay nila. Para na akong hindi ko alam kung ano ang ginawa niya sa akin. Pero nararamdaman ko talaga sa sarili ko na kailangan ko siya. Palagi akong nag-iinit. At siya ang hinahanap ng Tumagal din halos 2 taon ang ginagawa namin ni Ninong nang walang nakaalam. Natigil lang ang lahat dahil sa isang pangyayari. Na-aksidente si Ninong at hindi na ito makakalakad na. Kaya nagdesisyon si Ninang na umuwi na lang sila ng probinsya para daw may titingin kay Ninong pag wala si Ninang. Nawa din ako kay Ninong na kaya naisip ko na kailangan ko nang magbago. Ayaw kong magaya kay Ninong. Kaya nang ako ay makapag-asawa, siya lang ang minahal ko at hindi na tumingin pa sa iba.